shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, and thy staff they comfort me. At ang sumunod dito ay verse 5, you prepare a table before me in the presence of mine enemies. You have anointed my head with oil, my cup overflows. And last verse is surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So dito natin makikita na ito po ay patungkol sa kapahayagan po ng karanasan ni Haring David no sa ating Panginoon, na kung saan ay una sa bahagi ng ating binasang kabanatang ito ay pinakita niya, sinabi niya na ang Panginoon yung kanyang pastol. At dahil siya yung pastol ni Haring David, wala na siyang ibang kakailanganin pa. At dito iniisa-isa ng lahat ng kanyang karanasan, no? Kasi dito nga nabanggit nga po dito, kahit na po siya ay dadaan o dumaraan sa mga iba't ibang mga pagsubok, no, nung panahon na siya ay hinahanap ni Haring Saul, nung hindi pa po siya hari, hinahanap po siya at tinatangka siyang patayin, no, kasi threat po siya kay Haring Saul nung time na yon. Pero sabi nga niya, I fear no evil. Hindi ako natatakot, no? Sapagkat ang Diyos ay nasa akin. You are with me, your rod, your staff, they comfort me. Pero ang pinakamaganda at masasabi natin na pinaka-climax ng kabanatang ito, yung sinabi niya dito sa verse 5. Ang sabi ng psalmist, sabi niya, you prepare a table before me in the presence of mine enemies. Dito po pinakita po ni Haring David na mayroon siyang katiyakan na sa gitna ng lahat ng mga pagsubok, sa gitna ng lahat ng mga attempt na siya ay patayin, siya ay kitlin, sabi nga niya, darating ang araw na sa harapan ng aking mga kaaway, ang Panginoon ang siyang magpapakita sa akin ng kanyang grasya, ng kanyang biyaya. Okay? And then in the midst of all these enemies, sabi nga dito, you will anoint my head with oil. Ibig sabihin po nun, ikaw mismo na Panginoon ng Diyos na lumikha ng langit at lupa ang siyang magbibigay ng anointing. Ikaw ang magbibigay ng pagpapakita ng iyong pagpili sa akin bilang iyong anak, no? Yun yung ni David. And then hindi lamang po magkakaroon ng anointing. Ang sumunod po na talata ay sabi, my cup overflows. Ibig sabihin nun, nag-uumapaw ang lahat ng biyaya ng Diyos. Nag-uumapaw ang lahat ng pagpapala ng Diyos. Kaya nga sa verse 6, napakaganda nung kanyang pinaka-summary. Sabi nga dito, surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life. No? Sa habang buhay ko, habang ako ay nasa mundong ibabaw na ito, patuloy na mararanasan ko ang kabutihan, ang kabaitan, ang pagpapala ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos na hindi nagmamaliw, na hindi nagbabago. At ang tingin ko ang pinaka-summary ng lahat ng ito ay yung bahagi na kung saan sa sumunod na bahagi ng talata ika-6, and I will dwell in the house of the Lord. Take note of the word forever, no? Ibig sabihin nun, I will dwell in the house of the Lord forever. Ibig sabihin po nun na iyon yung kanyang katiyakan. No? Kapag siya ay nasa presensya ng Panginoon, ang pangako ng Diyos, sabi nga ng Panginoon, pag aking kang iingatan at aking kang hahayaan na maranasan at magkakaroon ako o tayo ng ugnayan hanggang magpasawalang hanggan. Very beautiful, no? Napakaganda nung pangako ng Panginoon. Kaya pero wag lang nating kalimutan na nung time na ito, nung siya ay nagkaroon ng ganitong
karanasan sa Panginoon ay before he was able to say that the Lord is my shepherd, I shall not want, He makes me lie down in green pastures and so on and so forth. Dumaan siya sa maraming taon na paghihirap, na pagsubok sa kanyang buhay. Pero katulad ni Job, 'di ba? Si Job kahit na po inalis sa kanyang lahat ng kanyang karangyaan, inalis sa kanyang lahat ng kanya, nagbibigay sa kanya ng kaligayahan, at higit pa doon ay nagkaroon pa siya ng karamdaman, and yet he never failed to worship God. Sabi nga niya, di ba, napakaganda, the Lord giveth, the Lord taketh away. Kung ano yung pinagkakalob ng Diyos, maaari niyang kunin at any given time. Pero hindi magbabago yung puso ko, yung puso kong nagpapasalamat, yung puso kong nagpupuri sa Diyos. Ayun po, no, napakaganda. Kaya dito natin makikita na ang ating relasyon sa Diyos kasi hindi po ito nakabatay sa ating nararamdaman. Linawin po natin po 'yon. Ang ating relasyon sa Diyos, di katulad nung relasyon sa tao, no? Kasi ang sa tao kasi more on feelings no? Pagka nakita mo yung ano mo, yung sintang irog mo, no? Talagang kumakaba, no? Talagang grabe yung kalabog ng puso mo. Pero pagka nawala na siya, medyo nababawasan ng kaunti. Ganun lang po yun because that's human nature. And chances are, habang tumatagal, yung feeling na yan, nagbabago, no? Lalo na kung nagsimula nang lumabas yung mga warts, yung mga pag-uugali na hindi mo maintindihan, na tila hindi kayo nagkakasundo, yung gano'n, no? Dahan-dahan na po nawawala. Lalo tigit kapag nakaranas ka na ng gutom. 'Di ba? Sabi nga sa atin sa mga Bisaya, 'di ba? Bahala na daw saging basta loving. O gano'n, 'di ba? Ang sarap no'n. O bahala na saging basta loving. Pero hindi 'yon yung pangmatagalan. Okay? Paano kung wala ng saging? Kung may saging, okay, kasi pwede pa kayong mag-loving-loving. Pero kung wala ng saging, yun yung delikado doon. Kaya yung sinasabi nga natin na there is no assurance in any human kind of love. The only love that lasts and the only love that endures forever is the love that comes from God. Yun po yun. Kaya yun yung paalaala sa atin sa araw na ito, na harinawa na tayo po ay magtiwala lamang sa ating Panginoon. Huwag ho tayong tumingin sa ating paligid, no? Because anything yun, yung sa paligid natin ay nagfi-fleet, no? Nagbabago po 'yan. Panghuli lamang po gusto ko ibagi sa inyo, kung naalala ninyo yung kwento ni Pedro, no? Habang siya ay nagkaano sa Panginoon, no? Ang kanyang buhay, sinabi nga niya sa Panginoon, Panginoon, mahal na mahal kita. I am willing to die for you. I am willing to sacrifice for you. Yun. Pero sinabi ng Panginoon, Pedro, darating ang panahon na kung saan ay ako'y iyong tatanggihan. You will deny me 3 times, no? Sabi niya sa loob-loob ni Pedro, sabi, hindi ko gagawin yon sapagkat mahal kita, Panginoon. Pero totoo nga po, nung inaresto ng Panginoon, nung dinala ng Panginoon sa harapan ng mga religious leaders, at nung na siya, no, bibigyan na ng karampatang parusa ang Panginoong Hesus, na siya'y papatayin na at ipapako sa krus, nawalang bigla si Pedro. Pero kahit na doon sa mga 3 beses na dininay ni Pedro ang Panginoong Hesus, nananatili pa rin yung pagmamahal ng Diyos sa kanya. Ang mahalaga lamang po ay nagsisi agad si Pedro. Peter, when he realized that he has denied Christ for many times, 3 times at that, no, nagsisi po siya. Talagang grabe yung kanyang pagsisisi. At makita naman po natin, no, na dahilan po sa kanyang pagsisisi ay ni-restore siya ng Panginoon. Ganun ang ating Panginoon. No, kahit anong dami ng ating kasalanan nagawa, kahit na anong talamak ng ating mga kabigat ng ating kasalanan nagawa, God is always willing to forgive us. God is always willing to restore us and bring us back into our relationship with Him. Yun po yung naisin po ng Panginoon para sa atin. No? Kaya it's not because of who we are, but it's because of who God is in our lives. Tayo'y manalangin.
Dakilang Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Salamat o Diyos sa kwento ng buhay po ni Haring David na kung saan ay ipinakita niyo, Panginoon, na ikaw ang aming pastol na nagmamahal sa amin kahit na po sa gitna ng aming po mga kapalpakan, sa gitna po ng mga aming kasalanan na gawa. Maraming maraming salamat o Diyos at hinihiling po namin na patuloy mong gabayan at samahan ang mga mag-aaral, Panginoon. Sampu na ang pagtuturo na ito, Panginoon, upang sa gayon ay magkaroon po ng linaw at magkaroon po ng uh, remembrance, o God, ang bawat mga pag-aaral na ito para sa darating po na DOH Massage Licensure Examinations. Maraming maraming salamat, Panginoon. Patuloy na sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, so here we are, and tulad nung ano natin, we are going to start in a few seconds. It's almost 12 o'clock. And meron akong assignment sa inyo, di ba? Ano ba yung assignment ko sa inyo? I asked you to take well, of course, no, na napag-usapan naman po natin yung panghuling bahagi ng ating talakayin sa Unit 1, which is the comparative analysis. No, pag sinabing comparative analysis, itiningnan po natin yung anong pagkakaiba at pagkakahalintulad ng wellness at ng therapeutic massage. Yun po yung pinakahuli pong bahagi po ng ating pong talakayin. Kaya sa araw na ito, tayo ngayon ay magsisimula ngayon sa ating pagpapatuloy. Andito na tayo ngayon sa pangalawang yugto ng ating pag-aaral para sa paghahanda sa DOH Licensure Examinations, at ito'y patungkol doon sa massage practice. Okay, so let's take a look at the slide. Okay, so here we are. I have a question here. And pakisagot niyo po ano ang mga katangian ng natatanging massage therapist? What are the qualities of an ideal massage therapist? Ayan. So, pwede niyong itapat yung inyong cellphone dito sa barcode na ito, or you could log in and use the code as follows: 72139012. Ulitin ko, ang code na gagamitin nyo para kayo ay makapag-share ng inyong idea ay ang numbers 72139012. Ayan po. Okay, ang tanong natin dito, before we proceed sa ating discussion on and about massage practice, no? Ito yung mga patungkol sa mga ano yung mga direktiba, ano yung mga batas, no? May kinalaman sa practice po na pagmamasay sa bansa. But before we go into that, I would like you to answer this question. Ano-ano ang mga katangian ng natatanging massage therapist? Share with us kung ano yung inyong naintindihan, kung ano yung ideal quality of a massage therapist. Sige po. Yes, may sumagot na accommodating at may sumagot din professionalism. Sige. How many are we? We are 18 in the class right now. And ayan, may dalawa na tayong response. I'm waiting for the others. Ano-ano ang mga katangian ng isang natatanging massage therapist? Ayan, sabi ni Rose, considerate. Rose, pwede mo i-share sa menti.com yung sagot mo. Ayan, may sumagot na. Sir, may malasakit po sa pasyente.
Sa kliyente po. Okay, malasakit sa kliyente. Pwede mo bang ano mo, i-key-in mo yung sagot mo sa menti.com natin? Kasi hindi nagre-register eh. Mm. Try Okay. ko po, sir. Sige po. So we have the following answers: knowledgeable, accommodating, mayroong professionalism, respectful. Ayun, dalawa na yung professionalism, in good character. What else? Attentive. Yeah, may sumagot sa inyo. Ang sabi ay oh, alam yung ginagawa. Ayan, napaka-importante 'yun, ano? Kasi paano ka magmasahe kung bara-bara yung pagmamasahe mo, hindi mo alam yung ginagawa mo, no? So, ayan, thank you for that. Ano pa? Good ethics. Yan yung ano, pag-uusapan natin in a few days, no? Good yung ethics and professionalism. Ayan. Well-mannered. Yes. Ang ganda, no? Maganda yung pag-uugali. Hindi magaspang yung pag-uugali. Ibig sabihin nun is yung therapist ay ano siya, alam niya yung kanyang ano, alam niya yung limitations, alam niya paano siya kumilos sa gitna ng mga iba't ibang sitwasyon. Halimbawa, kasi alam naman natin na iba we are facing when we do massage, we are facing with different types of personalities. No, may mga ma-encounter tayong mga hyper, no? May mga ma-encounter tayo na mga tao na sabi nga ng iba ng mga psychologist, 'di ba, mayroong type A at type B. Yung type A raw sila yung active masyado, no? Talagang palaban. Yung type B naman medyo passive ng kaunti. Okay? So may sagot si Barbie, sabi niya knowledgeable, compassionate, and caring. Okay, si May naman sabi niya with high moral value, loyal and honest. No, ibig sabihin nun, may mga virtues siya no ng pagiging tapat, no? At pagiging ibig sabihin nun ay may isang salita. Tama ba 'yon? May isang salita. Oh. Okay, sige po. So, yeah, almost lahat naman kayo, no? You are, how many are we now? You are 20 pero may 15 responses. So makita na po natin may sumagot ng disiplinado at and so on and so forth. Okay. So like what we've said kanina, yan, wala namang ano, this is some kind of a brainstorming at walang tama't mali. Walang tama't mali. Lahat ay tama. Walang tama't mali pero lahat ay tama. Okay. So ang pinaka-dominant na makikita natin dito, which I'd like to emphasize on, Ano nagdaan? ay yung dalawang salita na lumabas dito sa ating word cloud, no? Ano 'yon? Yung salitang professionalism tsaka ano po, um, nawala siya. Ethics and professionalism. Good ethics yan, ito. Ethics, good ethics, and professionalism. So yun yung tatalakayin natin in a little while. At ayan, no? So malalaman natin mamaya and after this program, after this module, malalaman natin kung ano yung kasagutan doon sa ating mga sinasabi. Now, what are the learning objectives? No, ano po yung ating learning objectives para sa ating aralin sa araw na ito? Number one is to be able to define kung ano yung ethics and professionalism. Hindi po pwedeng hiwalay yung dalawa, no? Kung ikaw ay professional, ikaw ay dapat meron pong meron kang ethical values na pinapahalagahan, no? Na ito yung pinanghawakan mo bilang isang massage therapist. At ang sumunod naman, to be able to identify the differences, the similarities between ethics and professionalism. So kung ano yung i-define natin kung anong ethics and professionalism at tingnan din naman natin, no, sa isang anggulo kung ano yun naman yung pagkakaiba o maaring pagkakahalintulad ika nga nung ating
nung ating ethics and professionalism. At ang pangatlo, to learn and appreciate various laws and directives on the or relative to the practice of massage in the Philippines. No? So ito yung titingnan po natin. Ito po yung isa sa pinakamahalagang bahagi po ng ating pong module na ating pong tatalakayin. Okay? So welcome to the practice of massage therapy, and ayan po, tingnan po natin yung mga definitional terms na ating pong ma-encounter po sa ating pong pag-aaral po ng module na ito. Number 1, the word allied here means two or more groups that are similar or related to each other. So ibig sabihin po noon, ito ay patungkol sa dalawang grupo na mayroon pong pagkakahalintulad, no? Mayroon po silang parehong interest, no, sa larangan po o sa isang industriya, no? Pangalawa naman po ang salitang behavior, and this is the way in which one acts or conducts, no, himself towards others. No? So, ibig sabihin po noon yung reaksyon, yung pag-uugali ng isang tao sa kanyang kapwa-tao. The next one is the term client. This is at the receiving end of the service. And by the way, we have to take note na malinaw po sa AO 2010-0034 ng DOH, hindi na po nila ginamit yung salitang masseur, no, yung salitang masseuse referring to the client, no. That was during the time of the late Ferdinand Marcos, no, mga masseur, mga masseuse, mga attendants, mga ganun. So sa ngayon po ang ginagamit na ng DOH na katawagan ay client, no, kliyente. Ayan. Okay, the next one is the code. What do you mean by the code? A code is a system or rules or system of rules on how people should behave or about something that must be what? No, may naputol siya, no? That must be carefully observed. Yun po yung code. Yun po yung koda na sinasabi, no? Ito po ay sistema po ng mga alituntunin na kung saan ay inaasahan ang mga tao ay sumunod, no? Para magkakaroon ng harmonious relationship, no? Maging maganda yung relasyon ng lahat ng napabilang sa industriya na ito, no? So ang sumunod naman yung salitang employer. This is a person, organization that employs another, no? Nagbibigay ng gawain, nagbibigay ng trabaho, at of course, kaukulan din po, nagbibigay po ng sweldo. At ang sumunod naman ay yung salitang ethics. This is a moral principle that governs a person's behavior. Ito po, no? Ito po yung mga prinsipyo na may patungkol sa pagkakaroon ng tamang pag-uugali, no? These are hindi lang po ito basta lang sumulpot na kung saan-saan. Ito po ay mga bagay-bagay na po na time and tested na mga kaparaanan na kung saan ay nagkakaroon ng maayos na samahan o na maayos na relasyon ang lahat ng napabilang sa industriya. At ang ikapito ay moral principle. This is a principle knowing between right or wrong. Whether ito yung sinasabi nating tama at mali, at yun yung tinatanggap ng isang kalipunan o ng individual o isang kalipunan. Yun po yun, no? That this is what we mean by moral principle. Ito po yung alaala ko yung parang plumber, no? Yung kanyang ano yung tawag no sa Tagalog, no? Yung panglinya doon, no? Merong nakalimutan ko na yun eh. Ginawa ko yung nung kamakailan lamang, no? Parang plumb line, no? Yung plumb line. Okay, so yun po yung nagdi-determine kung pag saan mo sa tinutok, tuturo niya kung saan yung kanyang katapat na yon, no? So that's about being or having moral principle. Next in the item is preamble. This is an introductory statement in a document that explains its purpose and philosophy. Ibig sabihin po nun, ito yung pinakabuod nung isang kapahayagan, no? Ito yung pinakabuod, no? This is the summary, ika nga, or when you talk about yung parang pinag-usapan po natin dito yung pagkakaroon ng business plan, ito yung executive summary, no? Ito yung kabuuan ng lahat ng content ng isang document, no? So that's about preamble.
Ang ika-siyam ay professionalism. This is a combination of all qualities, lahat ng katangian na may kinalaman sa isang tao na mayroong kasanayan, isang tao na mayroong skill, no? At yun po yun po yung parang meron po silang similarity nung kanyang kasamahan doon sa isang industriya na ginagalawan. In our case, it's about the massage profession. Okay, so yun po yung po noon, yun po yung mga katangian na inaasahan sa isang individual na kumikilala o kinikilala ng isang industriya. Okay. So the next one here, the last but not the least, is the term responsibility. Ayan. The term responsibility, medyo mabigat po ito na salita. Ang ibig sabihin po noon, this is a state of having a duty to deal with something or having control over someone. Ibig sabihin po noon, ito po ay patungkol sa pagkakaroon ng tungkulin, no? Ano yung dapat nating gawin? Ano yung dapat o hindi natin dapat gawin, no? Or kung mayroong tayong ginawa na hindi ayon doon sa ating napag-usapang kaparaanan, then you must be willing to take responsibility, no? Maging handa kang tanggapin kung ano ang repercussion, kung ano yung yung kaparusahan kung ito ay kinakailangan may parusa na na kinakailangan nating tupdin, no? Yung kinakailangan nating gawin. Okay? So that's about being responsible, no? Na handa tayong gampanan yung mga inaasahan sa atin sapagkat tayo ay kabilang sa isang industriya katulad halimbawa ng ating industriya ng pagmamasahe. Okay? Paki-mute po yung mga phone nyo pagka wala po kayong sasabihin ha kasi naririnig ko po yung mga ingay. Okay, so tuloy po tayo. Now, bakit kailangan natin pag-aralan yung patungkol sa practice of massage therapy? Ano ba yung pinakabuod ng ating pong pag-aaral, no, with regards to the practice of massage therapy? Ang sabi rito, massage profession follows a set of guiding principles that are based on ethics. That are based on what? Certain principles that we have to observe, no? So, sabi nga din po dito, fundamental ethical principle for massage therapy is it is client-centered care. Ibig sabihin po nun, tayo bilang massage therapist, ang ating mga pagkilos ay may kinalaman doon sa ating naisin na maibigay natin sa ating kliyente, no? Yung pinakabuod na ating yung buo na ating serbisyo sa kanila. No, ibig sabihin po noon hindi po ito nakasento sa kapakanan ng mga massage therapist or the management, but it has something to do with what we deliver. Ano yung ibinibigay natin? Ano yung pinapangako natin na ibigay natin sa ating kliyente para sila ay babalik at babalik, no, magkakaroon po ng continuous na paninilbihan sa kanila, no, pagbibigay ng serbisyo sa kanila. Okay? And of course, the practice of massage therapy entails, like what we have defined earlier on, yung mga katangian ng pagkakaroon ng integridad, pagkakaroon ng kahusayan, competency, at even the way we communicate, no? Kinakailangan maging at par yung ating pong the way we communicate with our clients, no? At lalo tigit kapag ang client naman natin ay medyo may kakulitan, no? So, yun po yun. Kailangan marunong tayong mag-maneuver. Marunong tayong humawak ng mga iba't ibang mga personalities na ating maaaring maengkwentro habang tayo ay nagbibigay ng serbisyo sa ating client. At ang panghuli, ang sumunod dito ay patungkol naman sa pagkakaroon ng good business practices. Ibig sabihin po noon, maayos po na gawain na we measure up kung ano yung in-expect sa atin ng ating mga clients. Okay. Ayan. So, ano naman yung Code of Ethics? Okay, kanina we discussed about professionalism. Ito naman pag-usapan natin yung ethics, pero in particular, ito po ay patungkol sa koda ng pag-uugali, no? The Code of Ethics. What does it mean? Ang sabi dito, it is a statement that expresses the primary ethical values
obligations and goals of the profession. So, ito po ay parang broad strokes po siya na kung saan ay pinag-uusapan kung ano yung mga payak na pag-uugali, no, pagpapahalaga ng ating pong mga manggagawa sa industriya na ito, ano naman yung ating mga obligasyon, ano ito yung ating mga tungkulin at kaakibat din dito kung ano yung ating layunin, no? Ano yung goals ho natin. And it is a commitment to uphold the values and ethical obligations expressed in the code, no? As a massage therapist, tayo po ay dapat malinaw sa atin na sundin po natin kung ano po yung ating pong code, kung ano po yung ating pong gawain, no? Bilang massage therapist, dapat meron tayong hindi lang po yung papaling-paling po na pagsunod, kung hindi po tuloy-tuloy po ng pagsunod. And it is a commitment na gawin po natin yung kahusayan po natin, ipakita po natin as defined dito sa ating Code of Ethics. Okay, so tuloy po tayo. So ayun na po, no? Ngayon, ang tanong naman ng iba marahil, bakit natin kailangan, Sir Benji, pag-usapan yung Code of Ethics? Why do we need the Code of Ethics in the first place? Bakit natin kailangan? Well, of course, sabi nga dito, it defines, na-mention natin kanina, our commitment to practice the massage profession in ethical terms. The question is, lahat ba ay sumusunod? So, yan po yung isang malaking tanong, no? Lahat ba ay sumusunod, no? Now, sabi nga po, as regulated health professionals, we have made a promise to the public, no, to the society where we belong, no, na kung saan ay pananatilihin natin yung kanilang pagtitiwala sa atin. Na kasi they have to invest that trust in us, no? Wag nating sayangin, wag nating wag nating isantabi, no? Kailangan din natin, kailangan gawin natin, no? Kasi po alam naman po natin kapag ang isang pagtitiwala ay nawala, no? Pag ang isang pagtitiwalang ito ay nagkaroon ng lamat, mahirap na itong ibalik. Kaya po napakahalaga na atin po itong gawin, no? At yung ating Code of Ethics, yan yung magbibigay sa atin ng direksyon kung paano natin ma-achieve itong layunin na ito. Okay. Now, ano magagawa ng Massage Code of Ethics? And by the way, sa atin po sa DOH, I cannot remember kung ang yung Code of Ethics hindi naman po ito, hindi naman po nilikha ng Massage Association, things like those, but definitely lahat ng input came from the massage professionals, no, sa mga licensed massage therapist. Pero po ang nagbigay po ng pagpapatibay po ng Massage Code of Ethics ay ang kagawaran ng pangkalusugan. It is the DOH who came out with the idea, no? Kaya yung input came from the massage therapist, from people working within the massage industry, but yung pag-capture po kung ano po yung Code of Ethics at yung paglalagay po nito ng formalidad ay nanggagaling po sa kagawaran ng pangkalusugan, no? So it lays out in a clear manner the values of massage therapy profession, and it explains what they are, what we ought to do to protect and promote the public good. Ano po yung dapat nating gawin? And of course, pag sinabi ng dapat nating gawin, ano naman po yung hindi natin dapat gawin? No? And it will help promote the public good. No? Ibig sabihin nun yung para sa kabutihan ng nakararami. Ayan po yon. And sa huling bahagi po dito, makikita po natin that we must avoid doing in order to prevent harm to the public. No? So, kung ang ating serbisyo ay yung client-centered care na sinasabi, ito po ay patungkol sa pag-iwas ng ating pong kliyente na malagay po sa kapahamakan. Ayan po, no? So, medyo mabigat po yung inaasahan po ng DOH sa atin when it comes to the ethics, no? Ethical standard na ating pong dapat sundin. Okay? So, ayun po. And then, I think we're done with our introduction on the Code of Ethics and of course yung ating pong practice of massage. So we will now proceed doon sa susunod na bahagi ng ating pong talakihin. We'll discuss about the Code of Massage or Massage Code of Ethics itself, no? So for a while, hanapin ko muna yung slide.
While I'm going through the slide, do you have any questions so far? Meron ba kayong gusto i-clarify? Yan so Wala far. naman. Oh, none so far. So only ano naman po no, napag-usapan naman po natin kung ano po yung expectations sa ating po ng DOS. Now, let's go into our discussion pertaining to the Massage Code of Ethics. Ano po yung koda na inaasahan ng DOS na ating pong sundin for a while? Okay. Okay. So are you seeing here na slide now, ang title niya ay Code of Ethics for Massage Therapists? Yes po. Okay. So, yan. So, ang pamagat ay Code of Ethics for Massage Therapist. Ano po yung mga iba't ibang, ito po ay parang pag-usapan lang po natin yung broad stroke po ng Code of Ethics, and then mamaya natin himay-himayin, no? Ano po yung pakahulugan ng bawat isa. Number one is our duty towards the profession. Ano po yung inaasahan po sa atin bilang mga massage practitioners. Our duty, no, sa ating pong industriya or sa ating pong ginagalawan. Ang pangalawa ay ang ating duties and obligations towards our co-practitioners. Ano po yung ating pong dapat gawin at dapat nating itaguyod, no, bilang bahagi ng sa ating kapwa ng mga nagmamasahe. And then the third is our duty towards employers. Duties toward employers. So, sino-sino po ito? Sino yung mga nagbibigay po sa atin ng empleyo. Ito po yung nagbibigay sa atin po ng trabaho, no? Kung saan po tayo nangangamuhan. Tama ba yung term na 'yon? Okay. So the next one is pag-usapan natin kung ano naman po ang ating obligasyon, our duty towards what? Towards other allied profession. Ano po yung allied profession? Tulad na banggit natin sa ating definition of terms kanina, pag pinag-usapan ng allied profession, ito ay may ano po, ito po yung mga profession na na kaalyado po natin. Sino-sino po 'yon? Ito po yung mga medical doctors, ito po yung mga physical therapists, no? O ito po yung probably yung mga of course yung mga trained and licensed na mga chiropractors. Okay? Ayan, may maingay po, paki-mute lang po. Ano po? May nakakalusot na ingay eh. Okay. So, yan. Broad stroke muna tayo, no? And then, ang panghuli, ano po yung ating duties toward the general public? Ayan, no? So, yun po yung titingnan po natin in a little while. Himahimayin po natin. Okay? Ba't siya napunta na dito? Okay, balikan na lang na po natin po. Katulad na sa nabanggit natin kanina, when you talk about the massage profession, ano po yan? Ito yon. Uphold the dignity and integrity of the profession. Tungkulin po natin na pangalagaan, tungkulin po natin na ingatan ang integridad ng ating pong profesyon. Ibig sabihin po nun, hindi po tayo pagka tayo po may lisensya, hindi ito nangahulugan na ano na po, no? Na ano lang tayo, kumbaga to each his own. Ika nga, no? Gawin mo na lang yung gusto mo for as long as happy ka. Pag masaya ka, gawin mo. No, hindi pa pwede po 'yon, no? Sapagkat tayo po ay inaasahan ng DOH na ingatan po natin, alagaan natin ang profesyon na kung saan ay tayo ay gumagalaw. Pangalawa, broaden his or her outlook and deepen his or her professional interest. Ibig sabihin po noon, bilang bahagi ng industriya ng pagmamasahe,
inaasahan po na tayo ay magkakaroon ng malawakang kaunawaan, no? Malawakang ibig sabihin nun yung ating malaliman yung ating involvement sa industriyang ito, na ating pong naisin na ito po ay maiangat, no? Hindi po siya basta lang po na tayo ay nagtatrabaho dito at kumikita, that's it, no? Hindi po. Kailangan po talagang lawakan natin yung ating kaalaman at yung ating kausayan. Okay? We should always remember that these days, ang bilis ng pagbabago ng ating panahon. Alam nyo ba yon, di ba? Dito nga lang sa ano yung sabi nga ng mga experts, in every 5 years. Pero I think sa ngayon, mga 3 to 4 years, ang bilis ng pagbabago. No? Ang dami mga information na pumapasok. Why? Because of the use of technology. No? Kaya hindi katakataka na isang araw. I hope it won't happen, pero lumalabas na, 'di ba? Yung mga robots gumagalaw na, they could independently perform, no? Nakakakilos na sila, no? Sana 'wag naman mangyari na darating ang araw ipapalitan po tayo ng mga robots. Sila na yung magmamasahe ng ganon. Pero I doubt it, no? Kasi iba nga ang touch ng tao, no? Doon sa mga robots na sinasabi. Pero hindi malayong mangyari, no? Kasi ang bilis nga ng mga pagbabago, no? Ang bilis ng mga information na pumapasok. Kaya dito po ang sabi nga po rito, receptive to new ideas. We should be welcoming to new ideas. We should be able to adapt, no? Kung ano yung mga pagbabago sa paligid natin and be able to apply it in our field, no? Sa ating industriya. No? So it's not enough that you know what these new informations are, but we are able to apply it, no? Ito yung sumasabay tayo para hindi tayo mapag-iwanan ng ating pong contemporaries. Okay, ang pangapat is does not assist directly. Sabi po ng DOH ito, ha, take note of this, does not assist directly or indirectly in any immoral or illegal practices. Malinaw po yan, no? Hindi po tayo dapat kabahagi ng mga bagay o gawaing immoral at mga bagay na illegal, no? So that's self-explanatory actually, no? Hindi, I don't have to explain that, no? Pero yung malinaw sinasabi ng DOH, wala tayong dapat parte sa mga bagay ng ganon. Okay, ang panlima is provide optimal level of professional massage service, no? Pag sinabi nating optimal, ano po 'yon? Ang pinag-usapan po dito ay yung tinatawag na service excellence. Ang pinag-usapan po dito yung tinatawag na ano po, yung value for money, no? Kasi ang bawat kliyente po inaasahan po nila kung magkano binayad nila, kung hindi po pwede po itapatan po yung binayad po na yun with our service, we should go beyond the expected outcome, no? Ito po yung tinatawag po natin na optimal level of professional massage therapy. So tandaan po natin po yan, ha, when it comes to our duties towards the profession, and we're talking of what industry? We're talking of the massage profession. We're talking of the massage industry. Ayan. So meron ba tayong clarification doon sa discuss natin about the profession? Are we already clear on those? Okay. So ayan. Yes, sir. Yes. Ems, you have anything to ask? Wala. Klaro Wala po. naman. Okay. Ang sumunod naman ay pag-usapan natin, yan, kanina po, ito yung co-practitioners. Sino-sino po yung co-practitioners? Yan po yung kasamaan po natin sa ating clinic. Yan po yung kasamaan natin sa ating pong spa. Okay. Ano po yung una nating obligasyon? Ano po yung una nating tungkulin? Number 1 is to work harmoniously with others. Ibig sabihin po nun, bawal ang pasaway, no? Ibig sabihin po noon, hindi po tayo yung dahilan ng pagkakaroon ng di pagkakaunawaan sa ating pong clinic, no, sa ating pong spa, no? Which means we have to work harmoniously, which means we have to follow legitimate orders from our supervisors, no? And of course, working
properly with our co-practitioners, no? Bawal po yung lamangan, bawal po yung sulutan, yung ganun. Kasi minsan nangyayari po yan. Ano po? Ako, marami na akong naririnig na ganyan, no? Na minsan nagpagalingan yung mga massage therapist to a point na minsan nagsusulutan po ng client. Hindi po yan pwede, no? Kailangan po natin, we have to move or work within the rules and try to avoid unnecessary frictions. Try to avoid unnecessary bickerings, no, yung pagtatalo ng mga minsan naman ay wala namang katuturang mga bagay. Okay, ang sumunod naman is we must observe tact and prudence regarding the conduct of coworkers. Ano po yung ibig sabihin po ng being tactful or being prudent? Ano po yung ibig sabihin po nun? Ang ibig sabihin po nun, kung tayo mayroong sasabihin, paano ba natin sasabihin to? Ano ba, isisigaw ba natin, no? Or sasabihin ba natin ito na may pangutya, yung ganon, no? Ang sabi po ng DOH, no way, no? Yes, EMS, no? Hindi pwede, no? Kailangan meron tayong pagrespeto, meron tayong paggalang, yung ganon, no? Hindi pa pwede na kung meron hindi pagkaunawaan, dali-dali magpo-post ka na agad sa Facebook, no? Pasaring ka na agad sa Facebook. Hindi pwedeng ganon, no? Kasi pagka yun yung ginawa natin, chances are when things go off hand, magkukos ito ng misunderstanding, and virtually hindi okay lang sana kung tayo-tayo lang, no? Pero ang problema no, kung pati yung client natin nadadamay na, malaking problema po 'yun. Kasi po pagka ang client na po natin na nadadamay, 'di ba? Mawawalan tayo ng kliyente. Kasi mawawalan sila ng pagtiwala sa atin, sasabihin nila, ano naman tong spa na to? Hindi man nagkakaunawaan yung mga manggagawa. Okay? So, yun po, mahalaga na we have to observe tactfulness, no? Ibig sabihin po noon, kung mayroon tayong sabihin natin na maayos, no? Hindi pwede yung pabalang, hindi pwede yung parinig-rinig sa tabi-tabi. Kinakailangan maging maayos po yung ating pong pakikitungo sa ating kapwa manggagawa. Ang sumunod naman ay must not take charge of a client of another without permission. In other words, ito po yung panunulot, no? So, sabi po ng Massage Code of Ethics, bawal po ang panunulot. Ibig sabihin nung kung hindi mo client, no, at ang hinanap ni client ay si therapist A, di ibigay mo sa kanya, no? Itawagin mo siya, hindi yung mamaya kasi ang iba ang ginagawa, which I'm very sorry to say, minsan kasi may mga iba na kailangan siraan nila yung kapwa nila para makuha nila yung account. Excuse sir. Diba? Normally, yes. sa mga sinasabi mo, sir, meron talaga ganyan, sir. Minsan, mostly sa mga admins po, especially sa mga receptionist po, kahit alam nila na may request po, okay, and then? Kahit alam naman nilang nandyan yung therapist po, ibibigay po nila sa iba. Kasi magaling daw po si ganun, sir. Oh, so yun na yung sinasabi. Po kasi mismong admin namin. Okay. Admin namin mismong parang si Toret may hugot na, no? Sir, well, actually, it depends on the company or clinic or spa, di po ba? Kasi may rotation yan. Yeah, well, we're not talking about the policies kasi alam naman natin bawat spa may kanya-kanyang patakaran yan, may kanya-kanyang mga rules, ano po. We're talking of just the deliberate act of what? Of getting clients, no? Without yang sabi nga dito, without permission coming from the one concerned. Kasi halimbawa, kung ang request ni client is si therapist A, di ba? Ba't naman ibibigay mo kay therapist B? Yung ganon, no? So, yun yung sinasabi nga natin. No? Or minsan naman, which happens by the way, minsan naman sisiraan ng therapist yung therapist na si therapist A in front of the client para yung desire ng client na magpamasahe mapunta kay therapist B. So, ayun po yun. That's a clear and simple panunulot, no? Ibig sabihin po nun, hindi pwede po yan. Hindi po yan inaalaw ng ating pong kagawaran ng pangkalusugan.
The next one is encourage to participate in self-regulation. Okay. Yun yung sinasabi natin, mahalaga sana, no? Kasi dati meron tayong Massage Therapist Association. I don't know if you've heard of the Philippine Association of Licensed Massage Therapists. Ang problema, medyo nagkagulo-gulo no? Nagkagulo-gulo po siya. I'm very sorry to say, hindi po siya, I don't know if it still exists nowadays, no? So, mahalaga kasi na dapat tayo sa hanay natin, tayo mismo nagre-regulate. Tayo mismo ang nagpupulis ng ating pong hanay, ng ating pong kalipunan. Oh, kung hangga't maaari, hindi na natin ini-involve yung DOH, hindi na natin ini-involve yung ibang ahensya ng pamahalaan, kundi tayo na mismo. We police our ranks. No? So, that's the idea. Masabi po ng DOH, encourage to participate in self-regulation. Number 5, sabi po, irreconcilable difference must be referred to proper channel. What do we mean by irreconcilable difference? Anyone? Ano pong ibig sabihin ng irreconcilable difference? Sige. Any volunteer? Okay. So pag sinabi nating irreconcilable, hindi na siya marireconcile, hindi na maaayos, no? Talagang kumbaga kumbaga tubig at langis, no? Hindi siya magje-gel. Okay? So kapag ganun ang nangyayari, wag nating i-attempt na solusyonan kasi hindi talaga marireconcile. Talagang langit at lupa yung agwat ng dalawa, yung issue na yon. No? So, ang ibig sabihin po ng DOH, dapat pag may mga ganung misunderstanding, kinakailangan idaan sa proper channel. No? When we say proper channel, we are talking of the proper procedure in dealing with conflicts and misunderstandings. No? So, dapat meron pong paraan po yan. No? I think in your SPA, meron kayong tinatawag na operations manual. No? Meron kayong mga guidelines na sinasabi na dapat yung sundin para habang maaga pa lang, kahit na hindi siya marireconcile, mayroon pong ika nga sa English, stopgap measure, no, na pwede po siyang bigyan po ng solusyon kahit na papaano. Okay? So, yun po yun. Ang panghuli, work in a collegial upgrading of skills and knowledge. Pag sinabing collegial, ito po yung pagtatrabaho po natin na bilang isang hanay, isang grupo, na kung saan ay nagtutulungan po tayo na ma-upgrade yung ating kahusayan, yung ating kaalaman, no? Ibig sabihin po noon, we do not monopolize knowledge, no? We do not monopolize the skills, no? Sinishare po natin sa iba upang lahat po tayo sa ating pong ginagalawang SPA ay maging maganda yung ating serbisyo, no? Ito na yung tinatawag nating service excellence. Okay? So there you are, yun po yung mga bagay na dapat nating tingnan, dapat nating bigyan ng pansin bilang mga massage therapists. Ang sumunod naman ay yung ating duties towards employers. So nabanggit natin kanina, ito yung patungkol sa ating mga sa mga spa owners, no? sa mga korporasyon na kung saan tayo nagtatrabaho. Una sa lahat, ang sabi dito, abide faithfully and wholeheartedly. Okay? Tama ba yung aking pronunciation? Abide faithfully and wholeheartedly to all legal agreements. So, pag sinabing abide faithfully, ibig sabihin po noon, tayo ay tumutupad, no? Tayo ay sumusunod. Tayo ay buo sa ating puso na isakatuparan anuman yung ating mga kasunduan, no? All legal agreements. Ang sumunod po, engage in continuing research on the art of science of massage. I do not know kung paano natin ito marirelate, no? Kasi medyo nako-confuse pa ako sa sentence na to, no, sa idea na to. Engage in continuing research on art and science of massage. Diba dapat ito nandun sa profession? Duties towards the profession. Anyway, so sa employers natin, yun, siguro ang ibig sabihin lang po nito is we help in, whatever things that we have learned or discovered, i-share natin, sabihin natin sa management para ito ay mai-cascade sa lahat po ng mga manggagawa. I think that's the idea for this. Ang sumunod naman po, avoid any conflict of interest
with employers. Ano ibig sabihin po nun? Pag sinabi nating conflict of interest, ito ay may kinalaman sa ano po, competition, no? Kasi minsan paki-mute po. Okay, pakibantayan po yung inyong mga ano ha, mga mic nyo kasi nakakadisturbo sa iba. Okay. So, when we talk about conflict of interest, ito yung minsan nagkakaroon ng ano, yun na nga, we compete with the employers. Sila yung sa kanila tayo na nagtatrabaho, sa kanila tayo sila yung ating amo, no? Sila yung ating mga boss, pero yun nga, what happens how do you explain this? Yung pagkakaroon ng conflict of interest is that instead, ito yung ano lang ha, isang example lang na pumapasok sa isipan ko, na kapag tayo po ay may client, minsan kasi ang ginagawa ng ibang therapist, no, I'm not saying everyone is doing this or all of you are doing this. Ang sinasabi po dito is that kung ito ay client ng spa, hindi mo pwedeng sulutin at pwede mong akuin na sa'yo, which means kakausapin mo si client, sasabihin mo sa kanya, sir, mag-home service na lang tayo, ma'am, home service na lang tayo, things like those. Because this entails conflict of interest. Okay? Ibig sabihin po nun, wala ka ng loyalty sa iyong pinagtatrabahuan. No? So, pagka ganun po, mas maigi pa mag-resign ka na lang. No? Rather than doing this kind of a practice na kung saan yung client ng spa, inaako mong sarili mo at yun nga, no? Iniinganyo mo yung client na ikaw na lang magsi-service, wala nang pakialam yung spa, no? Ang malungkot lang diyan mga kaibigan is that ako naniniwala sa kasabihan na walang usok na hindi lalabas, no? Walang sekreto na hindi maibubulgar, no? Pwede siguro magagawa mo yan in 1 or 2 or 3 or 4 times even, pero hindi yan pang matagalan. Ang mahalaga doon is gawin po natin, no, ingatan po natin, bantayan po natin with all selflessness yung ating pong, yung interest po ng ating pong spa. Bakit po? Kasi sila po nagbibigay sa atin ng opportunity upang mapakain natin yung ating mga mahal sa buhay, no, yung ating mga pamilya, yung ating mga miyembro sa ating pamilya. No? So, please avoid having conflict of interest with employers. Okay? Sir, Ayun po. paano kung naman, si client naman ang humihingi ng home service sa therapist? Yan, that's a beautiful question, Ems. Sige, bago ko sagutin yan, sinong gustong sumagot sa tanong ni Ems? What if si client may gusto, no, na gusto niya magpa-home service? Ayan. Ano ko dyan is, pwede namang magpa-home service pero dapat dumaan muna yon sa ano ng owner. So, dapat merong yung ganyang klaseng pag-uusap, alam ng owner yan. Yung client makipag-negotiate siya sa owner with regards dyan. Tapos, decision ng owner, yun yung final. Ayan, no? So, si Ems, ang tanong niya, what if si client ay may gusto? Ang sagot naman ni Colleen is, sandali, kailangan may consent ng owners. Okay? Kasi, putting yourself sa part ng owner, how would you feel? Diba? Kung ang iyong mga manggagawa, yung mga therapist mo ay nagmo-moonlighting. No? Pag sinabing moonlighting, nagsa-sideline sila without you knowing it. So that's unfair. That's unfair. Bakit ka mo? Kasi, siyempre alam naman natin, di ba? Malaki ang overhead ng isang spa. Kala natin kasi ang daming pumapasok, ang laki ng kita ng may-ari. Pero sa totoo lang, ang daming bayarin dyan. Ang daming overhead na pinag-uusapan dyan. Nakuha nyo? Nagbabayad pa yan ng taxes. At kailangan pa, may mga ano pa yan, may mga sanitary sanitary procedures sa kailang sundin. So that means mataas pong overhead ng spa. Kaya po pagka hindi loyal yung mga manggagawa at susulutin na manggagawa yung client niya, kahit na ano po ang intention po ng client, kahit na magandang intention ng client I should say, hindi pwede. No? Hindi pwede. No? So I go for the idea of Colleen na kailangan kausapin niya. Pwede mo sabihin na, ma'am, sir, I cannot decide on that. Ano po? Pero kung okay lang sa inyo, kausapin niyo po si ma'am, yung aming pong owner, yung aming pong manager, para po siya na lang po magbibigay ng desisyon. Okay? So that's fair enough. Tama?
That's fair enough, no? Hindi po tayo nagsasarili, hindi po tayo nagpapasikreto kasi alam naman po natin po 'yan. Pagka ginawa po natin po 'yan meron po siyang meron po siyang implication na hindi maganda. Okay? So, nasagot ko 'yon, Ems, yung tanong mo. Yes, sir. Okay. So, ingat lang po tayo, ha. Tulad sinasabi po natin kasi paulit-ulit, walang sikretong hindi nabubulgar, no? Maaaring makakalusot ka isang araw, 2 araw, 3 araw, pero hindi pang habang panahon. Okay. So, let's move on dito sa duties towards other allied profession. As we have mentioned kanina, when you talk about allied profession, it has something to do with professionals in the field, no, na closely knit with us, no? Kasama po natin sa medical profession because right now ang pagmamasahe po ay maituturing po na bahagi po tayo ng medical profession. Okay? So refer clients to other health professionals if necessary. What do we mean by this? Ang ibig sabihin po ng DOH, kapag ang client ay, alam mo, hindi saklaw ng iyong licensing, hindi saklaw ng iyong pagsasanay, ng iyong training, then ipasa mo sa nararapat na mga health professionals. Ayun po yun, no? Halimbawa, kapag ang patient mo ay stroke patient at alam mo naman, ang sabi ng doktor, kailangan niya ng physical therapist, ipasa mo sa physical therapist. Okay? Wag tayong mangingialam, no? Kasi the worst thing is wag nating sulutin at sabihin natin, hindi kaya ko din po yung ginagawa na po ng mga PT. Sandali lamang yung hagod-hagod na yan tsaka mas alam ko to, no? Yung ganon. So, never do that, no? Kailangan i-refer mo ang isang client na nangangailangan ng kaukulang serbisyo doon sa angkop na mga health professionals. Okay. Ang sumunod naman po ay perform service within the scope of certification or licensing. Ayan. Okay. Ito na yung sinasabi natin kanina, no? At I think you are familiar already yung nangyari dito sa hindi nga ako sigurado kung sabi nga, di ba, Bukidnon, may nagsabi naman Cagayan, yung patungkol doon sa chiropractor, no? Na may complaint, no? Namatay yung client niya, no? Kasi ayun nga, malamang sa malamang hindi naman properly certified or trained yung nag-perform ng chiro na yon. So what we're saying here is that kung ano yung ipinagkaloob sa atin ng DOH na certification, kung ano yung pinagkaloob sa atin ng DOH na license, doon lang po tayo gumalaw. No? Doon lang po tayo kumilos. Huwag ho tayong magkunwari na dahil porke may DOH massage license na tayo, pwede na tayo mag-bone resetting na mga gano'n. No? Iba po yung training po doon No? Iba po na yung mga kasanayan na kinakailangan po sa ganong gawain. Kaya wag ho nating saklawin yung hindi sakop ng ating pong certification and even licensing. Okay? Ang sumunod naman ay respect and work harmoniously with other health professionals. Ayan. So, ang ibig sabihin po nito ay we do not compete unnecessarily with health professionals, no? So ibig sabihin po natin, igalang po natin yung ginagawa po ng mga PT, igalang po natin yung ginagawa ng mga nurse, igalang po natin of course yung ginagawa ng mga doktor. Kasi po sila po ay may pangmatagalang pagsasanay doon sa area na po ng kanila pong ginagalawan, no? Ibig sabihin din po noon, huwag tayong manira ng kapwa natin health professionals, no? Wag nating sulutin yung clients nila at sabihin natin mas magaling pa tayo kaysa sa mga yan, no? Kasi porke tayo po ay matagal na po sa pagmamasahe. No, never ever do that. DOH is cautioning us by going beyond and trying to create havoc, no? Yung pagkakagulo-gulo sa ating pong industriya, not only in the massage industry but sa buong health profession or sa health industry. Okay? So, ayan, I think I will have to end here kasi it's almost time. Sir, Do you have any... Yes, go ahead, Emmy. Yung sabi niyo pang respect the work and work harmoniously. Di po ba same as yung comparing po ng price ng iba sa price ng pwesto mo or yung clinic mo or spa mo? Di ba same din po yun? Anong price ang Yung price kasi dito yung sa kanya di ba same lang din? Yung serbisyo natin. Yes,
sir. sa ating client. Yung Okay? respeto So, na ano yung issue natin? makukuha mo yung ibang clinic or spa sa price na meron ka. Di po ba same lang po yun, dapat i-respect? Okay. I think, well, ang context naman dito ng sinasabi nating working harmoniously and respect na sinasabi has something to do when we deliver services. Ano po? But kung mayroon pong competition sa price kasi, I do not know kung even yung playing field. Kasi kung pinag-usapan yung medical professionals, yung mga doktor, I mean mga ano, mga 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 doktor, talaga hindi pwedeng tumapat tayo sa kanilang pricing kasi ang layo nun. No? Isipin mo yung training po ng mga doktor, maabot po yan minsan ng 10 to 15 years or even 20 years. Sir, No? So hindi po what tayo I'm saying, yung spa to spa, clinic to clinic, na same profession po. Yan. Kasi pag sinabi nating pagka spa to spa at pinag-usapan yung pricing, yun yung tinatawag minsan ng iba na price o price war, no? So may competition sa presyo, no? Merong mga ganun. Ang tingin ko naman diyan, for as long as it's healthy naman, no? Walang siraan. Yun naman ang doon ang gray area eh. Kasi when you compete with your client, when you compete with other establishment or spa establishment, okay man yun, magpa-price war kayo. Pero wala lang siraan. Ayun, no? Kasi yun yung ginagawa ng iba eh. Para makakuha ng client, sisiraan nila, no? O pag may humingi ng extra service, sasabihin, yun doon po sa kabila. Meron po sila noon, doon na lang po kayo magpamasahe, things like those. So, paninira po yun. So, that's not healthy. And DOH does not allow that, no? Pero kung price war po yan, legit naman yan eh, no? Kung pababaan kayo ng presyo, nasa inyo na po yan, no? Hindi naman mangingalam dyan ang DOH. What Okay? I'm saying, sir, is ganito po. Kunyari, may client na nag-inquire sa iyo. Then, medyo hindi niya alam yung pricing. Tapos sasabihin mo, mas mababa po yung sa amin, compare mo doon sa ganito. Di ba, okay ba yung ganun or hindi? Di ba hindi? Technically, wala namang problema po doon, no? Kasi you're just telling the truth naman, no? Kung totoo naman yung sinasabi mo na mas mababa yung talagang sa inyo compared dun sa iba. Okay? Talaga naman siguro, halimbawa, kung ang sinasabi mo, yung spa mo is para sa class A, CDE. Pag sinabing CDE, pangmasa po to, no? Hindi mo pwede itapat yung presyo ni pangmasa doon sa presyo ni class A. Yung class A, yun po yung mga spa na nasa mga high-end na mga hotel. Talagang libo-libo yun ang difference nun. Okay? So, pero kung kapitbahay mo lang, doon kayo magsisiraan, ay hindi pa pwede po yun. Pero pag sinabi mo naman totoo, mas mura yung sa amin, walang problema po yun. Ang tanong na lang doon, mura nga, pero what about the service? Yan, di ba? So, who will be the judge? Sino yung magsasabi na sulit yung kanyang investment? Hindi naman tayo pwedeng magsabi, no? Ang magkapagsasabi po niyan, yung client. Ayan. How would we know? If the client returns, no? Yung tinatawag na return client, bumabalik siya. Okay? Pero ang kamangha-mangha is kahit na mahal yung service mo, pagka ang client ay bumabalik, ibig sabihin nun, no? Ibig sabihin nun, kahit mataas ang presyohan mo pag bumabalik, ibig sabihin nun, mayroon siyang nakikitang value for money. Malinaw po 'yon? Kasi pabagsakan ka nga ng presyo, hindi na mo bumabalik. That means hindi effective yung price war mo, no? You are not doing it any good kasi ang sustenance ng isang spa is dapat yung return client eh. Hindi yung one-time clients, no? Kasi pag one-time client ka lang nabubuhay, yung bayad. ano na po 'yon? Yung napuputol-putol ka. Pakiulit po. Tunet, pakiulit. Sir, kahit gagasto ng client, importante alam nila na worth it po yung pera nila. Ayun. That's exactly what I'm trying to say, no? Kaya huwag kayo masyadong tumingin sa presyo. Tingnan nyo po yung serbisyo nyo. Kasi kung ang serbisyo maganda, kahit na mahal po yan, pag maganda yung serbisyo nyo, di ba?
babalik at babalik yung client. Kasi minsan mga tao naman di naman tumitingin siya. Yun nga, mura nga siya pero ang mga paan ng therapist pagpasok mo nakataas doon sa sofa. O di ba? Ano yung turn off 'yon? Okay? Ayun, may sinabi dito si Tunet, sabi niya about which is saan ba to? Sa Davao ba to? Ayan, sabi nga, may nagpo sa permission na. Ibang usapan po yon. So what we're saying here is that importante lang talaga is value for money. Doon po tayo tumingin. No? Whatever the price is, basta sulit po yung yung bayad po ng client. Paano natin masasabing sulit? Ito po number one. Number one lang na factor. Kasi ako po, madalas din ako nagpapamasahe. Ang unang isang factor po na mahalaga is number one, pagpasok ng client sa spa, anong dapat nakikita ng client natin? Dapat nakikita ng client natin na maganda yung ambience, maganda yung paligid. It doesn't have to be very costly. Hindi naman kailangan mahal, gagastusan ng maigi. Pero importante po yun. Number one, malinis. Number two, hindi maayos yung spa na yon. Pagpasok mo pa lang doon sa pagpasok mo pa lang solve ka na, Maliwalas no? na po, sir. Maaliwalas, things like those, no? Hindi yung Hindi maingay, sir. walang ingay, hindi yung nagsisigawan yung mga therapist. Yung minsan kasi ganun Parang Lalo ma-stress yung client. Oo, parang minsan parang feeling nung nasa palengke sila, no? Except kung yung spa mo nasa palengke talaga. Kung sa palengke yun talaga, di natural yung magsisigawan lang yung mga tao doon, no? Kasi palengke nga yan Pero kung ang setting mo, you're claiming to be a type A or class A na spa. Tapos yung mga therapist noon ay walang pakundangan na paikot-ikot, no? Tapos nagkukumpulan sila, 'di ba? Ano sasabihin ni client? Kasi si client type A, class A siya, willing siya magbayad ng mahal. Pero pag nakita niya, ano ba naman 'tong mga therapist na 'to, pakalat-kalat sila sa harapan ko, 'di ba? Mata-turn off yung yung client. Pero kung like what we're saying, pagka ang business naman ay type CDE, which sabihin pangmasa, huwag mo naman i-expect na prim and proper yung mga therapist, 'di ba? Kasi ang pumapasok diyan, minsan po 'yan, no, yung mga lang diyan, yung kung saan yung mga pakalat-kalat na mga tao, yung ganon. So depende po, bakit may fireworks sa sa likod? Nagkaroon ko ng fireworks. So, sa madalit sabi po, itingnan po natin kung ano po yung ating yung concept ng negosyo po natin at doon po natin isabay yung ating pong serbisyo, yung ating pong pricing at even the way we offer our services to our clients. Okay? So nasagot ko ba yung tanong nyo? Yes, sir. Ayan. Okay. May mga sabi dito. We should call them client, not customer. Yes, I agree with that. Ano pa? Dapat po masatisfied sila after massage. Kaya worth it po sa kanila yung bayad. Yes, yan po sinabi ni Tunet kanina. Okay. So, kung wala nang tanong, I think we have to end from here. Tuloy po natin by tomorrow yung ating discussion. And ayan, happy Valentine's po sa lahat. Sir, nakabitin Thank you po. Ano yun? Nakabitin, sir, isang oras. Nakakabitin isang oras. Well, okay. Okay. Happy Valentine's, ha? Okay. And by the way, yung mga visually impaired, I think you have to discuss with Miss Che, regarding sa scheduling kasi yung sa Mindanao lang po sa Jensen yung natin meron po tayong special meeting, no? We would like to see you kasi like what we said, na-approve po ng mayor ng Jensen yung inyo pong support na hiningi natin sa local government. Okay, for the rest, happy Valentine's by tomorrow. God bless. Happy Valentine's, sir. Thank you, sir. Birthday na aking bawal po magpula bukas. Bye po. Happy Valentine's. Na dapat, sir. Yung nakapula bukas, yun yung pong para sa firing squad sa Luneta. Yun ba yun? Okay. Sige po. Bye, Okay, sir. God bless. Arigato. God bless, sir. See you Ingat. tomorrow. Bye for now. God bless, sir. Thank you. God bless. Bye-bye. Sa lahat. Happy Valentine's po uli. Bye. Arigato.